Mayaman ang lungsod ng Magsaysay sa Davao del Sur, hindi lamang sa angking likas yaman, kundi pati rin sa agrikultural na yaman. Katunayan, ang lungsod ng Magsaysay ay tinaguri ang rice granary ng Rehiyon 11. Ngunit, sa kabila ng pag-unlad ng palayan sa Kapatagan, may hamon na hinaharap ang mga magsasaka sa upland area na naging balakid sa pagiging produktibo ng lungsod. Kung kana nga to ang isgutan ng kalisdanan sa unang panahon, sir, dili lalim. Kung ato nag-ubos, kay labig ting uwan, dangog, magkaligid-ligid pa mo. Uban pa sila kaligid ang galon, kay gumikan sa kalisod sa agianan, na ilang kuhaanan og tubig. Kinahanglan gud siya og source sa tubig para sa ilahang vegetable production. Naghimo mi og mga inisyatibo ang LGU nga maghimo og mga request address to Department of Agriculture para gyud nga matabangan among mga mag-uuma dinhi. Kanina project is agricultural water system, spring development, tungod ang ilahang water source is spring. So gihatag nato sa Bakunga United Farmers and Workers Association. Nakita nato na ang panginahanglanon nila og tubig para magamit ang katong mga lapad nila na area dito sa Bakungan. Sa unang episode ng Mag-Umasenso Ta, Storya sa mga Mag-uuma, samahan natin ang High Value Crops Development Program ng Department of Agriculture 11 at ang Municipal Agriculture Office ng Magsaysay upang personal na alamin ang mga hamon ng ating mga magsasaka sa upland area at sabay-sabay nating tunghayan ang pagbibigay solusyon sa mga problemang ito. Dito sa Municipality of Magsaysay, Davao del Sur. Dito sa Barangay Bakungan, inabutan namin si Merly Saban. Pasan ang sanggalong tubig. Kasama ang mga batang ito, binabaybay nila ang makipot at masukal na parte ng komunidad. So mag-uma mi diri, dako kay mi gasto kay manuhol pa may og muhakot og tubig dito sa lugot. Nga mo saka pa mga balintong pa nga amo ang mga bata kay para lang gyud makakuha sa tubig. Gadiin didto mi naghimog balon. Nga kolor di gatas pa ang among tubig nga mainom. Ang nasabing lugot o sapa, di lamang pinagkukunan ng pandilig at panginom. Maaari ding makakuha dito ng sakit dulot ng di malinis na tubig, tulad ng cholera, diarrhea, typhoid, polio, dysentery at iba pang sakit na marahil ay di mo pa naririnig. Sa kabila pa niyan, ang ating mga magsasaka ay nagkandakuba para lamang makakuha ng tubig na ito. Bumababa ang pagiging produktibo ng kanilang pagsasaka at apektado ang kanilang kinikita. Sir, tag 20 ang galon. Container na sa sir, nga hakuton 5 ang bata nga pasaka sa tubig, nya 20 ang pahakot na sa kabayo per container. Sudyod kayo. Maunang undang-undang ang amo ang pagpanguma. Gaano nga ba kalayo ang taga-Bakungan sa pangarap nilang malinis at sapat na tubig para sa komunidad? Nang araw na yon, sinamahan namin ang asawa ni Merly na si Eddie Saban. Inakyat namin ng halos 4 na oras papunta at pabalik sa isang spring na maaaring pagkukunan ng kanilang panginom at pandilig ng kanilang sakahan. Habang nagpapahinga ang lahat galing sa 1 kilometrong lakad, nakausap namin si Eddie. Natulog. After almost 6 hours nga nagbaktas mi, adto mi atong spring nga i-develop sa Department of Agriculture alang matabangan ang komunidad dinhi, mahatagan og limpyo nga tubig ug igong tubig alang sa ilang pamilya ug alang usab sa ilahang mga tanom. So kauban nato dinhi usa sa farmer beneficiaries ni ining spring development sa Department of Agriculture nga si Sir Eddie. So unsa may imong pangandoy karon nga di madugay na jud mo aning spring? Ang amo lang, napasalamat pud mi sa DE
ang pangandoy na mo sa mga kabataan tuman na po na mo kay wala may lain area mo ramon yung area nga para po nila among kamnalog mga durable nga para na sila masunod o para pag-eskwela po nila igasto po na mo. Dama namin ang pangangamba ni Eddie at ng kanyang komunidad. Ang pangamba na darating ang panahon na ang lugot ay matutuyot kasabay ng kanilang mga hanap buhay at pangarap. Sa araw na ito, binisita namin ulit ang Barangay Bakungan at malaki ang pagbabago ng komunidad. Ang mga bata ay masaya nang naliligo. Bakas sa mga babae ang tuwa habang nagluluto. Ang mga magsasaka ay nakangiti habang nagtatanim ng sibuyas at iba pang high-value crops. Dako kay magpasalamat sa mga tao nga gigamit ni ining proyektuha kay mao gyud ni ang gikinahanglan sa una pang kaninunuan diring dapita. Kay wala gyud source of tubig nga makuhaan sa panginom ug hantud sa panguma. Salamat sa amo ang halangdon sa local government nga diin maoy kabahin nga ning proyektuha na abot sa amoa. Ug hilabi na gayud sa Department of Agriculture nga napahigayon gayud ang dako nga kantidad nga gibuhos diring dapita kay deserve gyud ming mga katawhan diri aron maugmad ang dako nga kugunal nga area karon dami na kay tan-aon sir nagkaway-kaway na ang among mga pananom. Sa tulong ng DE11 kasama ang LGU Magsaysay, natupad ang pangarap ni Merly at Eddie at ng kanilang komunidad na magkaroon ng sapat at malinis na tubig. Ang component niya na siya isa ka intake box, na siya reservoir, then na siya 5 ka tap stands. Ang iyang amount is 1,097,318 pesos and 51 centavos. Dahil sa nasabing proyekto, naging produktibo ang pagsasaka dito sa Bakungan. Nagkaroon ng masaganang ani at higit sa lahat, tumaas ang kanilang kita. Dako kayong kausaban kalahian gyud sir na anami sa mga makaingon na gyud ko sa 80% ang amo na gyung na progress na sir ba na usab sa mga kinabuhi sa amo ang pangingkamay diri. Naa karon ang tubig. So nakita ninyo nga nindot kayong amo ang tubig bugnaw kaayo nya sa amo ang pagpuyo dinhi nakatanom na pud mi tungod sa kanang layo sa una og tubig niya karon dool na kayo may magkabo. Nagpasalamat pud mi sa DE nga sa among pagpangayo wala mi nilagi kuan reject. Higit pa sa pagtaas ng produksyon at kita, ang pagtaas ng bilang ng mga magsasaka na bumalik sa upland area upang bungkalin ang nakatiwangwang nilang lupain. Sa pagsugod, murag 26 rami sir. Karon nagkaanam naman magkadaghan kay mga 90 plus naman siya ron. Dati nag-farm sila din once a year lang during rainy season. Then balik na po na sila dito mang labor sa Basakan. Karon hinahina ni sila balik diri sa taas. Tungod ani ato ang project. Noong araw na iyon, binalikan namin ang pinagkukunan ng tubig kasama si Eddie. Ang kaibahan ngayon ay di niya lang bitbit ang mga pangarap na sapat at malinis na tubig, kundi ang pangako. Ang pangakong iingatan ang nasabing proyekto. Sa ato ang part lang is ginahangyo namo ang mga beneficiary nato na alagaan ang ato ang project, i-sustain nato siya. The more na makita nato na ilahang gihatagag importansya ang project na atong ginahatag, kung unsa pa ang kakulangon sa ilaha, pwede pa ta modugang ana. At mas magsusumikap hindi lamang para sa kanyang pamilya, kundi para tulungan ang ahensya na mapataas ang supply ng pagkain sa bansa. Sabi ni Eddie, kasabay ng malakas na agos ng bagong tinuturing na lugot ay ang mga pangarap at hanapbuhay na alam niyang di na matutuyot. Bagkus ay malayo pa ang maaabot. Gikan sa Barangay Bakungan, Magsaysay, Davao del Sur. Daghang salamat sa Department of Agriculture.